Sophia's POV. Nagising ako na nandito na sa may kama ko. Wala na sa tabi ko si Allen. Bumangon na ako dahil 7:00 na ng umaga. Naligo na rin ako bago ako lumabas. Good morning, Mrs. ko. Nakangiting mukha ni Allen ang bumungad sa akin. Nag-aayos na siya ngayon ng table at nakaligo na rin siya. Good morning, Mr. ko, sabi ko rin sa kanya. Ako maghahatid sa iyo ngayon, sabi niya sa akin. Okay po, nakangiting sagot ko sa kanya. Kumain kami't pagkatapos ay sinabay na niya ako bago siya pumasok sa office niya. Nang makarating na kami sa harapan ng shop ay halos hindi niya bitawan ang labi ko. Mr. ko, awat na, natatawang sabi ko sa kanya. Sinusulit ko lang dahil mamaya pa tayo magkikita. Sagot niya sa akin. Babawi po ako mamaya, pabirong sabi ko sa kanya. Okay, Mrs. ko, I love you. Sabi niya sa akin, I love you too. Sabi ko sa kanya bago ko bumaba sa kotse. Kumuway ako sa kanya bago ko pumasok sa loob ng butik. At tama nga ako, inaasar na ako kagad ng mga staff ko. Lalo na't ang tagal ko raw lumabas. Mabuti na lang tagat hindi lumabas si Allen sa kotse niya. Habang nagtatrabaho ako'y bigla ko nakatanggap ng tawag mula kay Nanay Siling. Talaga po, Nanay? Ipapasundo po kita kay Allen sa terminal. Sa amin ka na muna tumuloy. Masayang sabi ko sa kanya. Okay, ganda. Sagot niya sa akin. Mabilis kong tinawagan si Allen para ipasundo si Nanay mamaya. Luluwas kasi siya ng Maynila kaya naman gusto ko na sa amin na muna siya tumira. Maaga kong dinaanan ni Allen at kasama na niya si Nanay. Para sa amin ni Allen ay parang tunay na naming kapamilya si Nanay. Naging parte na siya ng buhay namin. Kahit na hindi ko pa siya ganun katagal na nakasama, sobrang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Anak, kaano-ano niyo bang babaeng ito? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa larawan namin nila Mommy. Siya pong kinilala naming Mommy. Kilala niyo po ba siya? Kasi siya ang... Kilala niyo po bang Mommy namin? Tanong ko kay Nanay. Pinsan ko siya but we're not close. Ang alam ko lang pinakasal siya sa isang mayamang kasosyo ng tito ko. Sagot niya sa akin. Pinsan po? Hindi naman ako makapaniwala. Ibig sabihin nanggaling si Nanay sa isang mayamang pamilya. Marami kasing nangyari sa akin kaya mas pinili ko na lang na lumayo sa pamilya ko. Nakangiti siya pero alam ko na hindi madali sa kanya. Ang mga nangyari tingin ko ay alam niya ang nasa isipan ko. Okay na po, Nanay. Huwag na lang po natin pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Patay na po si Mommy at ayaw ko na rin pong maalala siya dahil never naman niya akong itinuring na anak. Saad ko kay Nanay Siling. Hindi ko alam na naging masama siya. Hindi rin kasi kami close na dalawa dahil lumaki ako sa States. Sabi niya sa akin, malaking problemang iniwan niya sa amin, Nay. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung saan ba niya kinuha si Allen. Siya lang ang tanging nakakaalam sa kung sino ba ang tunay na mga magulang ni Allen. Malungkot na sabi ko. Si Pogi? Sambit niya. Opo, hindi niya alam kung saan siya nagmula. Kaya nga siya lumayo sa amin. Sa akin dahil pakaramdam niya wala siyang karapatan at hindi siya bagay sa akin. Kung ako lang, wala akong pakialam sa mga sasabihin sa akin ng tao. Bastang mahalaga sa akin kasama ko siya. Pero kasi para kay Allen mahalaga yun dahil ayaw niya na may marinig ako mula sa mga iba. Mga salitang hindi ko dapat naririnig. Kahit na hinahanap namin ng mga magulang niya, wala pa rin kaming makuhang resulta. Lalo na't hindi namin alam kung saan ba kami nagsisimula. Umiyak na sabi ko, lumapit sa akin si Nanay at niyakap niya ako. Pinunasan ko mga luha ko dahil ayaw ko na makita ako ni Allen na umiiyak. Tahan na anak, kung ano man ang pinagdadaanan may alam ko na malalampasan mo. Ninyo ni Pogi, alam ko makikilala natin ang parents niya. Tutulong ako sa inyo hanggang sa mahanap natin. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sana mahanap na namin bago ako mag-30. Gusto ko na pong maikasal na hindi nalampas sa kalendaryo. Pabirong sabi ko kay Nanay. Ikaw talaga? Mali mo naman nasa tabi-tabi lang palang parents niya. Saad pa ni Nanay? Mrs. ko, dinner is ready. Rinig ko na tawag sa amin ni Allen. Okay po. Sagot ko sa kanya tinila ko na si Nanay papunta sa hapagkainan. Pinagsaluhan namin ang pagkaing niluto ni Allen. Ako na naglinis dito sa kusina at nagugas ng mga pinagkainan namin. Habang naguhugas ako ay may yumakap na naman mula sa likuran ko. Si Allen at bagong ligo siya. Malapit na po akong matapos, Mr. ko. Stop hugging me, hindi pa ako naliligo. Mabaho pa ako, sabi ko sa kanya. Paamoy nga, sabi niya sabay subsub sa laig ko.
Matik naman na tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan sa ginawa niya. Mister ko, behave! Baka nakalimutan mo, may bisita tayo. Paalala ko sa kanya. Wala namang masama sa ginagawa ko. Nilalambing lang naman kita. Ayaw mo ba? Parang batang tanong niya sa akin. Later na, okay? Sige na, doon ka na muna. Sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya at mabilis na kumalas sa pagkakayakap sa akin. Mister ko, tawag ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinansin. Mukhang nagtampo na, may susuyuin pa yata ako mamaya. Ay naku naman, pero kasi ang tampururot naman. Napabuntong hininga na lang at tinapos kong ginagawa ko. Pagkapasok ko sa silid namin ay nakahiga na siya sa kama. Napalabi na lang ako dahil halatang nagtatampo talaga siya. Pumasok na lang ako sa banyo para maligo. Mabilis ang ligo lang ang ginawa ko. Paglabas ko'y wala na siya sa silid namin. Kaya naman, lumabas ako pero wala pa rin. Gusto ko umiyak pero wala namang luhang lumalabas sa mga mata ko. Humiga na lang ako sa kama ko. Bahala siya kung nagtatampo siya. Kinabukasan ay sinabay niya ulit ako bago siya pumasok sa work. Pareho kaming tahimik na dalawa at walang may gustong magsalita. Pagdating sa harap ng butik ay kaagad akong bumaba. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Hindi naman siya kaagad na umalis kahit na nakapasok na ako sa loob ng office ko at binuksan ko mintani na sa loob pa rin siya. Kinuha kong phone ko at nagtipa ako ng message para sa kanya. Sige na, pumasok ka na sa work. Huwag ka nang tumambay dyan. Ayaw mo naman akong pansinin, di ba? I love you, mister ko. Kahit na ganon ay mahal ko naman kasi talaga siya. Siya lang naman itong ayaw akong kausap. Para siyang may buwan ng dalaw dahil bigla na lang nagtatampo. Ilang sandali pa umalis na rin siya kaya naman nagsimula na ako sa trabaho ko. Sinabi ko rin sa kanila na wag akong istorbohin. Pero nagulat ako dahil bigla na lang pumasok sa office ko si Rafi. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. I'm here to apologize. I'm sorry. Sorry sa ginawa ko last time, sabi niya sa akin. Frankly speaking, hinayaan na kita na gawin pa rin ang shop ko kahit na may hindi ka magandang ginawa sa akin. Pero hindi ko na kayang ibalik ang dati. Hindi ko na kayang maging kaibigan ka, Rafi. Kaya kitang patawarin pero hindi na ulit papasukin sa buhay ko, sabi ko sa kanya. Ngayon pa lang gusto ko nang linawin ang lahat sa amin para hindi na rin siya umasa pa. Dahil ba kay Allen, tanong niya sa akin. Hindi ito tungkol sa kanya, tungkol ito sa ugaling ipinakita mo sa akin. Paano kung hindi siya dumating? Anong gagawin mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi naman ito mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Stop blaming him dahil wala siyang kinalaman dito. Dahil kahit anong gawin mo, hindi pa rin kita magugustuhan. Mariing sabi ko sa kanya. Bakit ba ayaw mo sa akin? Galit na tanong niya sa bahila sa akin. Bitawan mo nga ako, sigaw ko sa kanya. Miss Sofia, pumasok ang mga staff ko at halatang natatakot sila kay Rafi. Sir Rafi, ano po bang ginagawa niyo kay Miss Sophie? Bitawan niyo po siya. Huwag kayong mga alam dito, sigaw niya sa mga staff ko. Ano ba? Bitawan mo ko, sigaw kay Rafi. No, sasaba ka sa akin. Sigaw sabay kaladkad sa akin palabas sa office ko. Pinaghahampas ko siya, tinulungan ako ng mga staff ko, pero dahil sa malaking tao siya wala rin silang nagawa. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Binaril niya ang guard na nagbabantay dito sa butik. Rafi, huwag mo sasaktan ng mga empleyado ko, sigaw ko sa kanya. Masasaktan sila kapag patuloy ka nagmatigas. Sabi niya sa akin, walang hiya ka, sigaw ko sa kanya. Pabalibag niya ako sinakay sa kotse niya. Hindi ko alam kung ano bang binabalak niya sa akin. Hindi pa man nakakala yung kotse niya ay hinarangan ito ng kotse ni Allen. Your Prince Charming is here. Nakangising sabi niya. Huwag mo siya sasaktan, wala siyang kinalaman dito, sigaw ko sa kanya. Wala naman ako pakialam sa kanya dahil ikaw lang ang mahalaga sa akin, sabi niya sa akin. Patayin mo man ako, hindi mo pa rin makukuha ang puso ko. Umiyak na sabi ko sa kanya. Binusinahan niya si Allen pero hindi ito nagpatinag. Sa totoo lang ay grabe ang kabang nararamdaman ko ngayon. Natatakot ako dahil wala nang pakialam si Rafi at may baril siya. Huwag kang humarang dyan, sigaw niya kay Allen. Pakawalan mo si Sofia, sigaw sa kanya ni Allen. Bakit ko naman gagawin yan? She's mine, Allen, nakangising sabi niya. Hindi siya magiging sayo, tumigil ka na Rafi. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo. Napasigaw ako dahil bigla na lang niya binaril si Allen.
No, palabasin mo ko dito, hayop ka! Sigaw ko sa kanya habang umiiyak ako. No, akin ka lang. Akin lang! Sigaw niya sa akin. Patayin mo na lang ako! Utos ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Tumingin sa akin at biglang nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Nang marinig kong pag-unlock ng pinto ng kotse ay mabilis akong lumabas para puntahan si Allen. Mister ko! Umiyak na sambit ko. Are you okay? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Dadalhin kita sa ospital. Umiyak na sabi ko. Tinulungan ako ng mga staff ko at dinala namin sa pinakamalapit na ospital si Allen. Hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Hanggang sa kailangan namin ng dugo para sa kanya. Hindi ko alam kung saan ba ako kukuha ngayon dahil sobrang rare ng blood type niya. Anak, anong type ba ng dugo ang kailangan ni Pogi? Tanong sa akin ni nanay na kararating lang. AB positive po, sagot ko sa kanya. Ako, type AB positive ako, sagot niya sa akin. Ako anak, AB positive ako, sabi sa akin ni nanay. Talaga po, AB positive po kayo? Tanong ko kay nanay. Oo anak, ako na magdodonate sa kanya ng dugo. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you po nanay, maraming salamat. Umiiyak ko siyang niyakap. Huwag ka na umiyak, magiging maayos din ang lahat. Malakas si Pogi't hindi ka niya iiwan. Nakangiting sabi sa akin ni nanay. Dapat lang kasi hindi ko pa siya niyayayang magpakasal. Sagot ko kay nanay. Tinawanan lang ako ni nanay kahit paani gumaan ang pakiramdam ko. Sinamahan ko si nanay na kuhaan na siya ng dugo. Nakaalalay lang ako sa kanya. Pagkatapos ay kaagad nilang sinalin kay Allen ang dugo at naging stable ng kalagayan niya. Hanggang ngayon ay natutulog pa rin si Allen. Wala rin akong maayos na tulog. Nakaidlip lang ako dahil binabantayan ko siya. Mister ko, gising na. Sorry kung ako na naman ang dahilan kaya napahamak ka. Gumising ka na, pangako hindi na ako mag-iinarte. Promise, hahayaan na kitang lambingin ako. Bati na tayo kaya gumising ka na. Kausap ko sa kanya. Anak, uuwi na muna ako. Kukuha ko ng mga gamit natin. Paalam sa akin ni nanay. Sige po, mag-ingat po kahit magpahinga po muna kayo. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ko kay nanay. Sige ikaw rin, magpahinga ka na. Opo, sagot ko sa kanya bago siya tuluyang lumabas. Umupo ako at nakaharap ako kay Allen. Hawak kong kamay niya at bala ko ring matulog. Pumikit na ako dahil bumibigat ng talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na ako nakatulog. Nagising ako dahil may nararamdaman akong humahaplo sa buhok ko. Mabilis kong minulat ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Allen. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko kagad sa kanya. Nauuhaw ako, sagot niya sa akin. Mabilis naman akong tumayo para kumuha ng tubig. Pinainom ko siya ng tubig. Thank you, nakangiting sabi niya sa akin. Sorry, panabay namin sabi, bati na ba tayo? Tanong ko sa kanya. Nag-aaway ba tayo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Galit ka po kasi sa akin, sabi ko sa kanya. Hindi po, nagtatampo lang. Kasi gusto lang naman kitang lambingin. Sorry misis ko, sorry kung wala akong ginawa tapos nandito ako ngayon sa ospital. Sabi niya sa akin. Thank you for saving me. Pero alam mo ba na si nanay ang nagligtas sa'yo? She donated her own blood kasi kailangan mong masalina ng dugo. At wala silang available na blood. Mabuti na lang at same ang blood type niyo ni nanay. Sabi ko sa kanya. Where is she? Umuwi muna sa kondo para makapagpahinga rin siya. Sagot ko sa kanya. Umuwi ka na rin misis ko. Kailangan mo rin magpahinga. Sabi niya sa akin. Sasamahan po kita dito. Pwede naman ako magpahinga kahit na nandito ako. Sabi ko sa kanya. Pero iba pa rin kapag nasa kondo ka. Mister ko, okay lang po ako. Don't worry about me, sabi ko sa kanya. Kung yan ang gusto mo, nakangiti na sabi niya sa akin. Ano nangyari kay Rafi? Tanong niya sa akin. Nakakulong na siya. Sagot ko sa kanya. Hindi siya dapat ikulong, dapat sa kanya dalhin sa mental. Dahil nababalo na siya. Saad niya sa akin. Yun din ang naisip ko. Pero sa ngayon, magpagaling ka na muna mister ko. Saad ko sa kanya. Alam ko na mabilis akong gagaling dahil magaling ang nurse ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil kahit na nasa ganitong sitwasyon kami, ay pinili namin na maging okay pa rin ang sa relasyon namin. Hanggang sa nakatulog ulit siya. Lumabas na muna ako dahil may gusto akong bilhin sa labas. Pero habang naglalakad ako nakita ko si Nanay Siling na may kausap. Lumapit ako pero bigla akong nagtago dahil mukhang seryosong pinag-uusapan nila. Hindi ko inaasahan ng daddy ni Rafi ang makikita ko ngayon
nakausap ni nanay. Bakit ka narito? Tanong ni Nanay Siling. Gusto kong kausapin si Sandoval. Umalis ka na dahil wala ka mapapala dito. Seryosong sabi ni nanay. Galit ka pa rin ba sa akin? 36 years lang nakakaraan, Siling. Sa 36 years na yon, nandito pa rin ang sakit. Hindi mo kayang alisin ito sa puso ko. Kaya naman tumigil ka na. Pirmahan mo ng annulment paper natin. Hayaan mo na ako maging malaya. Umiiyak na sabi ni nanay. Hindi ko gagawin yan. Ano bang gusto mong gawin ko? Ibalik mong anak ko. Ibalik mong buhay ng anak ko. Kapag nagawa mong ibalik ang anak ko, mapapatawad na kita. Umiiyak na sabi ni nanay habang hinampas niyang dibdib ng daddy ni Rafi. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat, pero hayaan mo kong kausapin si Sandoval. Mahal na mahal mo talagang anak mo sa kabit mo. Sige, kausapin mo siya. Magmakaawa ka na palabasin niya anak mo sa kulungan. Galit na sabi ni nanay. Mas mabuti po na ipagamot yung anak ninyo. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko dahil hindi ko na kaya makita umiiyak si nanay. Sofia, hindi lang po itong unang nangyari dahil hinaras na rin niya po ako noong nakaraan. Saad ko sa kanya. Sorry Sofia, patawarin mong anak ko, sabi niya sa akin. Mapapatawad ko siya kapag tinulungan niyo siya na gumaling. Yun pong tamang gawin sa ngayon, sabi ko sa kanya habang nakatingin ako. Oo, gagawin kong nais mo. Salamat Sofia. Tara na po nay, sabi ko kay nanay. Inalalayan ko si nanay, pumunta kami sa may garden at upo kaming dalawa sa may bench. Pinunasan ko mga luha niya. Ramdam ko sakit na nararamdaman niya. Ngayon ko naintindihan ang lahat. Siya palang legal wife at kabit lang ang mommy ni Rafi. Tahan na po, malumanin na sabi ko sa kanya. Pasensya ka na anak, bumalik kasing lahat ng sakit. Hindi ko kasi inaasahan na makikita pa kaming muli. Masakit sa akin na nawalang anak ko at pinagtaksilan pa niya ako. Kaya hanggang ngayon, galit pa rin ako sa kanya. Lalo ko nagagalit dahil wala siyang balak na bitawan ako. Okay lang po na masaktan. Umiyak lang po kayo hanggang sa mawala ang sakit. Pero alam ko po na sobrang hirap para sa inyo nakalimutan ng lahat lalo na't 36 years na nakakaraan. Hindi ka po nag-iisa nay, nandito kami ni Allen, kami ang pamilya mo. Sabi ko sa kanya. Salamat Sofia, sabi niya sa akin. Mahal ka po namin nay. Malambing na sabi niya. Teka lang anak, may tatanong ako sa'yo. Sabi niya sa akin at kinuha sa loob ang bag niya. Ano po yun nay? Kanino to? Tanong niya sa akin habang may hawak na baby name tag. Saan niyo po to nakuha? Sa gamit ni Allen, sagot niya sa akin. Kay Allen ba to? Tanong niya sa akin at may pumatak na luha sa mga mata niya. Bakit po? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Kasi, tanong ko sa kanya tinintay kong sasabihin niya. Kasi, bakit po? Tanong ko sa kanya dahil nanginginig na ngayon ang mga kamay niya. Sofia, sa tingin mo, posible kaya na buhay pang anak ko? Tanong niya sa akin. Paano niyo po nasabi na itong name tag na to? Doon din ako nanganak at itong date na to ay same date sa birthday ng baby ko. Umiiyak na sagot niya sa akin. Si Nanay Siling na kaya ang nawawalang ina at matagal ang hinahanap ni Allen? Eto na kaya ang simula para mabuo ang pamilyang inaasahan ni Allen. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.